Sawela ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang lingkod, tahar sa ligsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Purihin po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng mundo, na nagsasabi sa kanyang aklat ng kaluwalhatian, may dumating sa inyo mula sa Allah ng isang maliwanag o isang liwanag at isang ilaw na aklat. Ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay maraming marangal ng mga propeta at mga sugo. Ang ating propeta na si Propeta Muhammad, naway sumakanya nawa ang kapayapaan, na nagsasabi, ang pinakamabuti sa inyo ay pag-aralan ang Quran at pagkatapos ito ay inyong isishare o ituturo sa iba. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong hapon kaninyong tanan sa mga Bisaya, ug maayong hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo. Kung bawa sa Japan, ang siyo sa Korea, mapiyasan daw sa mga taga Kumalarang, at siyempre sa ating mga kababayang Marokano, maimbag nga malam, masanti nga silabi kayo amin sa mga taga Pangasinan, Diyos marin na hapon sa mga taga Bicol. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapang umaga sa Middle East. Ito po, muli ang ating programang Alamin ang Katotohanan. Ito po ay sumasapit sa inyong mga tahanan tuwing Lunes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Pag-usapan po natin ngayon, alamin po natin ang katotohanan, to know the truth, sa mga nangyayari at nakikita po natin, napapansin natin sa ating kapaligiran. Ito po mga kapatid, mga kababayan, ang ating role dito ay magbibigay ng katuruan, tamang katuruan, at may saayos natin yung mga kamalian natin. Ganun lang po ang aming role dito.
Kami po ay hindi nagmamarunong at hindi marunong, subalit kami po ay pinagkalooban ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kanyang nabanggit sa banal na Quran, "Wa ma utitu minal ilmi illa kalila." Napakaliit lamang ang binigay o pinagkaloob ng ating Panginoong Allah na kaalaman sa atin. Subalit, iyan po ay ating magagamit dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, ito po at siyempre binabati ho natin muna yung mga kapatid natin, no? Mga sila Anitzer, Pasyul ba to? Florentino at Edith Del Rosario, Laptop Corner, and si Perina Biltuan, Melodina Kabalo, ano ba to? Kabangunay. Oh, Moses Ganiban at si Malin Romero, and then si Lazel Umbao, Aid and Manor, Tibid and Brenda Asiu, and Tinens Vlog, may mga vlogger pa, no? And Siti Naira, Dato Alabi, and Sir Omar Canapia. Siyempre, pinapasalamatan ho natin yung programang ating sinundan po, yung programang pagbabalik tanaw ng salinlahi na walang iba kundi yung ating kapatid na si Sir Arman Arcillas. Ayan po. Siyempre, tayo pinagpapasalamat din sa ating himpilan si Senyos Filipino Views at kahit papano ay nakapagbibigay tayo ng malinaw na katuruan para po sa pang-Islamiko. Siyempre, of course, sa nagmamayari po, ang ating executive producer, Dato Mads Pangulima. Ayan po, kasama na po ang kanyang pamilya, yung kanyang ama, dyan sa Kumalarang, si Dato Sahak, Pangulima, at 10 na rin sa kanyang mga kapatid. Lahat ng pamilya ng Pangulima, pinabati ho natin ng isang magandang hapon. Ayan po. Siyempre, yung kanyang mga mahal sa buhay. Ayan. Siyempre, si Dato Moro, nako, talagang sukran Dato Moro sa pagbubukas panlaman ng ating programa ay nakita po natin ang kanyang, siya po nanonood sa ating programa. Alhamdulillah, ang lakas ng CCN News Philippine News dito sa sektor UMBCFI. Ayan. Maraming salamat, Dato Moro. Ikaw na para ang acting president, no, ng nasabing organisasyon na kung saan diyan po sa may barangay, ano ba yung barangay na? Diyan sa may Taytay, no? Barangay San Juan, Taytay Rizal. Diyan sa tabing Lumang Ilog pala, yun. Sitio Siwang. Ayan. Nakalimutan ko na, pasensya na po, Dato Moro. Medyo tumatanda. Pero bata pa rin ang ating kaisipan eh. Kaya sabi ni Sir Arman Arcillas, kayo na mga binatilyo, ha? kayo pa yung mga malakas, ha? Ayan ho, mga kaibigan, maraming salamat. Si Nas Ambuludo is also watching. Yan po, ha? Sulitin na natin yung mga nanonood sa ating programa. At maya-maya hunti ay magbibigay po tayo ng isa sa mga magandang aral po, no, sa banal na Quran. Ayun po. Alam niyo ho, mga kapatid, mga kaibigan, kami po dito ay wala ho kaming binabasi o binabasihan kundi maliban po sa kabanal-banal na Quran, sapagkat iyan po yung ating lahat, no? Wala hong nagmamayari ng banal na Quran kundi sa atin ito lahat. Ito po yung pangkalahatan. Either Muslim ka man o non-Muslim ka man, anuman ang pananampalataya mo, ang Quran ay para sa ating lahat. Ayan po. Dahil yan po ang isa sa mga katugunan ng ating dakilang tagapaglikha kay Propeta Muhammad na upang maisiwalat ang kanyang mga kataga o kanyang mga salita sa banal na Quran upang ating malaman, ating mambigyan po ng division. Halimbawa, yung
yung mabuti at yung masama. Ganun lang po. Kasi diyan lang tayo nagkakaiba, no? Na itong mga leader ho natin, itong mga leader natin, ayon po sa isa sa mga leader natin na nung nabanggit namin yung our problem in our country is poverty, napagulat siya. Sabi niya, yan ang problema natin sa ating bansa. Sino po ang may mga kagagawan dyan? The leaders or the politics. Kapag yan po ay kanilang ayusin at lahat ng kanilang mga salita na lalabas sa kanilang mga bibig, ay kinakailangan pangangatawanan po yan na hindi po tayo, ibig sabihin, yung walang budol ba? Walang budol. Ibang totoo. Pag sinabi mo, talagang panganghawakan mo yan. Huwag mong ilabas sa bibig mo na hindi mo kayang gawin sapagkat ikaw ay magkakaroon ng kasalanan. Alam nyo ba, ang isang taong pag nagkaroon ng kasalanan ay hindi lang mundo ang kanyang kasalanan kundi pati sa kabilang buhay. Ito ho mga kapatid, napakahirap po mag-apply ng leader. Mahirap po yan. Kung sabihin natin, ang leader po ay napakagandang pakinggan. Pero, pag ikaw ay naupo na sa inyong upuan, kasi ang pinag-aagawan natin dito meron akong naalala na kanta noon na pinag-aagawan po yung upuan na madulas. Parang upuan na ginto. Yung upuan namin dito, parang hindi ginto, itim So, yun po mga kapatid, no? And then, okay, bago ho tayo magpatuloy sa ating programa ito, nais nating batiin po yung ating mga matalik na kaibigan po, yung ating mga kapatiran po dyan sa may Police Station 10, Kamuning, Cubao, no? Nandiyan po ang kanilang station commander po, si Police Lieutenant Colonel Ma'am Leonie Ann de la Cruz. Good afternoon, ma'am. Ayan po, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa amin noong nakaraang Sabado, noong last Saturday pa, no? So, kasama ho natin yung ating executive producer, Miles Pangulima, at siya rin yung nag-video doon na naipalabas natin noong last Monday na tumama ho tayo sa ika-4 na suna ng nakaupong presidente ngayon, yung ating administration, no? Bongbong Marcos. Ayan. So yun ho, pinasalamatan natin sila Sir Bobby Santilan, Ma'am Lani Magpantay, at si Ma'am Maria Isabel Leonoras. Siya po yung Chief Clerk ng ARCAD, at si Ma'am Maria Lynn Paderon, at si Ma'am Kimberly Agustin, at si Ma'am Karisma Cabalza, at si Ma'am Julie May Sinusa, and then si Sherry May Aranguti. Ayan po, puro mga babae Parang nag-isa lang si Sir Bob. At siyempre, sila po ay binigyan ng panintulot ng barangay captain ng Barangay Central, sakop po ng District 4 na si Barangay Kapitan Ma'am Rosa Magpayo. Ayan po. Kasama na po yung kanyang mga staff doon sa araw na yun na sila po ay bumisita sa atin. Yan po yung mga madalas na pumupunta sa atin ng mga kapatid natin, ng mga kapulisan na galing po sa Station 10 sa Kamuning. Dahil sakop po nila yung ating masjid dyan sa Napocor. Yan po sa may botanical flower. Ibig sabihin yung masjid natin dyan na tayo po ay mga 6 years na tayo po dyan. Yan po ay pinagkatiwala sa atin na masjid. Dyan po tayo nag-iimam. Hindi katulad dati na marami tayong napupuntahan. Marami nag-iimbita sa atin pero hindi tayo makarating sa kanila dahil kami po dyan ni Ustad Abdul Patah. Buti na lang at dumating siya dyan ay kami po yung palitan. And then maraming mga
nakaraan dyan ng mga ustads natin, pero hirap po sila mag-translate ng Tagalog. Kasi halo-halo po yung mga tao dyan, mga jamaan natin dyan. Mayroon Tausug, mayroon Yakan, may Balikisla, may Maranao, may Maguindanao. So, halo-halo po yung mga tribo po dyan sa ating masjid. Dyan po sa may Napocor, no? Barangay Central. Ayan po. So, yun ho mga kapatid. So, siyempre, yung sinabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na sinabi niya, wa may yabtagi ano ba yan? So, yun po yung mga kapatid, no? So, sana ay ito po yung wa may yabtagi garil islami madina palyukbalu minhu fahuwa minal khasirin. So, ayan mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino daw ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong na pinagkaloob ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam, ay ibig sabihin na siya po ay malulugi pagdating sa kabilang buhay. So, ibig sabihin, ito na po, panahon na lahat po ng mga opisina ngayon na kailangan po nila na magkaroon sila ng mga spiritual advisor po, no? Especially po sa mga imam natin, nandiyan po yung ating head ng Imam Council of the Philippines, si retired Police Colonel Imam Ibrahim Muksir. So, yan po, kailangan po na yung mga imam natin na wala pong mga trabaho, wala pong mga source of income, so, maglagay tayo dyan sa mga opisina na yan para meron silang mga spiritual advisor. Meron mga iba't ibang sekta, ayan po, magtulong-tulong po yan. Yung mga scholar natin, hindi naman yan naghahangad ng, halimbawa, bigyan sila ng sasahuran sila. Ano lang, mga parang allowance lang yan. Kasi, ang pinakamaganda rito, no? Yung sabi ng Propeta na, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, no? Ang pinakamaganda, pinakamaayos, pinakamabuti sa inyo ay alamin yung Quran, no? At pagkatapos iparating at ipamahagi sa iba. So, dito po natin makukuha, mga kapatid, yung magandang katuruan, no? Pagka ang pinag-uusapan natin ito ay pang-Islamiko na leadership, talagang tumpak po yan, accurate, talagang yan ang magbibigay sa inyo ng tamang proseso na inyong gagawin, ang inyong gustong gawin. Kasi ang Propeta Muhammad, although siya ay pinagkalooban ng ating dakilang tagapaglikha, na lahat ng kanyang gugustuhin ay pwede niyang gawin, pero hindi niya ginawa. Bakit? Bago niya gagawin niya pa. Kasi nalagay sa Quran yan, yung musawara, yung consultation, no? Bago niya gawin yung kanyang gustong gagawin, no, ay igagather niya po yung kanyang mga sahaba, yung kanyang mga followers. Ibig sabihin, kukunin niya po doon kung alin ang majority, yun po ang kanyang aprobahan. Hindi yung, although presidente ka, o ikaw ay pinakamataas, na lahat ng gusto mo magagawa mo, hindi ho ganun. Kung ibabase natin sa pang-Islamiko, mali po yun. Hindi ka pwedeng mag-decide either you are a president in the community or the city or the province or the all over the world, ha? Kasi yung liderato po ni Amirul Mu'minin, hindi lang lugar niya, kundi yun ay buong mundo. Masya Allah. Hindi po yun natutulog hanggat hindi niya makita ang kanyang mga nasasakupan na wala na siya makitang ilaw. Ibig sabihin, pag meron siya makitang ilaw sa 10 oras, ibig sabihin, may problema. Ha? Meron doon baka hindi nakapagsaing, hindi nakapagkain. Sa ngayon, nako, mas matindi ang natin. Bahala ka dyan, bahala kayo dyan. Basta kami, buhay-buhay. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang leader natin. Ang leader natin, kailangan
marunong siya, meron siyang malasakit sa kanyang kapwa. Ganun po yan, mga kapatid. So, hindi ho tama, no? We must always remember that a leader is a model for everyone ready to accept difficult tasks because his self-confidence comes from the depth of his belief and following the true God or the true God Allah Subhanahu wa Ta'ala with a pure view of others. Yun ang leader eh. Hindi yung leader na basta makakain ako ng masarap, pati yung pamilya ko, bahala kayo diyan. Hindi ganoon. Kinakailangan ng leader kung kaya mong unahin mo muna magkaroon ng kayamanan yung mga nasasakupan mo bago ikaw. Yun ang tamang leader. Kung pag-uusapan natin ang liderato ng Islam, wala kaming pakialam sa mga liderato na inaano nyo, yung mga ginagawang mga yung mga batas. Kasi ang batas, pag ginawa mong batas, no, what a leader should do is make to write laws for to follow. Kung gumawa ka ng batas, ikaw ang unang susunod, ikaw ang unang maniwala, ikaw ang hindi, iba yung mga ginagawang mga batas natin ngayon eh. Yung batas na ginagawa natin, in 6 months, in 1 year, wala na. Diba? So, hindi maganda yun. Ang batas na lifetime yan. Forever yan. Hindi yung gagawa ka ng batas. Pagkatapos, after 6 months, after a year, wala na, iiwanan mo na. Gagawa ka naman ng panibagong batas. Ano bang mangyayari sa atin? Puro na lang tayong batas. Walang nagagawa. Diba? Ang problema natin ngayon, kahirapan sa ating bansang Pilipinas. Yun ang pagtulungan natin. Yun ang, kung ikaw ay leader, na tunay na leader, meron tayong balita, no? Mula po sa ating isang kapatid na si Brother Yusuf Lapitan. Yes, Brother Yusuf Lapitan, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tunay na Waalaikumsalam. kapakipakinabang sa sambayanang Pilipino ang programa ng ating Philippine National Police na magkaroon ng iba't ibang outpost sa mga matataong lugar. Tulad na lamang kagabi ay nagkaroon ng problema dyan po sa Riverside, Barangay Pansol, Balara, Quezon City. Nagkagulo ang ating mga kababayan. Ngunit dahil malapit lamang po ang outpost ng kapulisan ay agad naman itong nakaresponde at napigil agad ang naturang problema. Kaya naman tayo nagpasalamat sa ating kapulisan at naway lalo pang palawakin ang ganitong programa nang sa gayon anumang mga sigalot sa ating kabahayan, sa ating langsangan ay agad ariyan ang presensya ng ating kapulisan upang ito'y mapigilan. At yan ang balita mula dito sa Barangay Pansol, Balara, Quezon City. Ito ang inyong CCN Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat. Okay, maraming salamat, Brother Yusuf Lapitan, sa iyong napakagandang balita ngayong araw. Tama po yan, mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy, ay ating babasahin muna. Yan po, sabi ni Dato Moron Bargan, pa-shout out naman sa lahat ng mga family lumanggal sa Dato Udin Sinsuat sa North Ope, Maguindanao. Ayan. Ano ba yan? Pero may karugtong. Ayan. Haba, no? Barangay Baloy at Barangay Kasiwang, Dato Udin Sinsuat, Banubo, Sultan Kudarat. Wow, lugar ko yan And then, Sultan Kudarat, Maguindanao, Tambak, Sultan Kudarat. At syempre, Lumanggal family sa Maharlika, Taguig. CIA at Valenzuela at Lumanggal family dito sa Taytay, Rizal. At siyempre po sa aking may bahay by Labi by Mutya Ismail. Wow! Maraming salamat. Siyempre sa ating mga kababayan ho ng mga CIA members, Senior Citizens Information and Bayanihan, diyan po sa may Negros Occidental, diyan po sa may Himamaylan City. Sila brother, lahat po ng mga kapatid natin diyan.
Hindi ko na mabanggit ang mga pangalan, no? Basta lahat po ng mga miyembro ng CIA, diyan po sa may Suay Negros Occidental. Ayan. At siyempre yung ating mga kapatid diyan po sa may opisina po ng CIA, diyan po sa may national, no? Po, diyan po sa may Quezon Ave. Yan po mga kapatid, maraming salamat po sila Bishop Noel Bandang, Father Romel Bandang at ang kanyang misis at ang misis din ni si Bishop Noel Bandang, si Ma'am Nancy Asisor, sila Sir Ram and then yung mag-asawa diyan, no, sa ating CIA. And of course kay Kuya Rumi, ayan, Kuya Rumi. Kay Madam Amy Rapanan, siya po yung bagong national president ng CIA. Oh, national nasa ano siya po sa ngayon, hindi pa dumating sa US, Amerika. Ayan po, maraming salamat kay Malawin Eagle. Good afternoon po. Good afternoon. Ayan. Oh, sige. Isagad nyo na. Ayan po mga kapatid, no? So, yun po ang ano natin. Siyempre, kung hindi ho tayo magtulungan, wala ho mangyari sa ating bayan, no? So, siyempre, lahat ng mga leader, kung po pwede lang sana, ay ano na, yung halimbawa, kung kayo man ay hindi nagkakaunawaan at merong hindi po pinagkakaintindihan, magpatawaran na po. Magkaisa, magbuo, magbuklod-buklod na tayo para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan, para po mawala, matigil na po yung kahirapan, yung poverty, that is the problem in our country. No? Sa tagal ng panahon, puro na lang poverty. Sana mo napupunta yan? Dapat po mga kapatid, yung mga pinagkalooban ng Allah na sila po ay pinalad at pinili ng taong bayan na manilbihan o di kaya magiging public servant ng saan man, barangay man, siyudad man, probinsya man, o buong Pilipinas man, ibigay niyo po yung tama sa mga kapatid natin, mga katulad po ni Mayor Yorme, no? Si Esco Moreno, napakaganda po yung kanyang proyekto. Nagkaroon po tayo ng Muslim cemetery dyan po sa Manila. Sa tagal ng panahon, hindi po nangyari. Pero ngayon, nangyari po dahil sa ating butihing mayor na si Yorme, si Esco Moreno. Ayan po. So, napakaganda po yung kanyang mga proyekto. Dapat, ganun ang mga leader eh. Kapag sakop mo yan, lahat ng sakop mo, ayusin mo yan, linisin mo yan. Kung pwede, lahat ng mga ipinagbabawal ng ating gobyerno, lahat ng, kasi mahirap na pagsabihin namin na kung ipinagbawal sa Islam, nako, baka pagagalitan pa tayo eh. Pero totoo naman yun eh. Totoo naman yun. Dahil, bakit? Anong sinabi ng ating Panginoon sa Banal na Quran? Alladina imakkanahu fil ard, wa kamus sana, wa itaud zaka, wa nahal ma'ruf, wa nahal anil munkar. Apat po yan eh. Apat ang katangian ng pwede magiging leader sa ibabaw ng lupa. Ano? Una, kinakailangan masyado kang very religious ka eh. Pag hindi ka religious, hindi ka pwede maging leader. Ano pa? Kinakailangan gagawa ka ng proyekto mo na yung mga mayayaman, yung kanilang kukunin po yung kanilang mga charity. Hindi yung charity sa laro. Hindi po yan charity. Game po yan. Yan po ay trabaho ng demonyo. Ang charity, ibig sabihin ng charity, galing po sa bulsa kinita ng mga mayaman ay pagkakaloob ibibigay doon sa mga mahihirap para mawala na yung poverty na yan. Pangatlo, kinakailangan meron siyang yung to enjoy what is right and to forbid what is evil. Yun ang leader. So nakikita natin yun. Si Mayor Esco Moreno at din yung isang mayor pa na bata pa. Ayan, si
diyan sa Pasig City. Maraming salamat. Okay, go ahead, Nor Uyag, sa kanyang report ngayong araw. Diyan ho sa may Mindanao. Go ahead, Nor Uyag. Isang 44 anyos na negosyante na kinilala bilang alias Mana, presidente ng Tamparan Lanao del Sur, ang naaresto sa Barangay Patana, Marawi City dahil sa pag-aari ng shabu na nagkakahalaga ng 1.7 milyon. Ang kanyang pagkakadakip ay resulta ng matagal na surveillance at mga impormasyong natanggap tungkol sa kanyang umano'y pagkakasangkot sa iligal na bentahan ng droga. Ang operasyon ay pinangunahan ni Lanao del Sur Provincial Office at ng Provincial Drug Enforcement Unit. Ang suspect at ang nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa Marawi City Police Station at nakatakdang sa ilalim sa forensic examination. Si Manap ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2022. Pinuri ni PROBA Regional Director Brigadier General Jason de Guzman ang mabilis na at maayos na operasyon ng mga pulis. Mula dito sa aking kinalalagyan, ako si Nor Uyag, nag-uulat para sa CC News Filipino Views. Salamat, Nor Uyag, sa iyong report ngayong araw. Ayan namang problema eh. Sabi ko na nga ba eh, bakit ba kumakalat na ngayon? Kumakalat na ngayon ang mga droga. Saan-saan man. Iyan ang problema natin. Ano? Yun ang sinabi ko eh. Kinakailangan pumili po tayo ng leader natin na yung bang may bakal na kamay. Ha? Yung hindi natatakot. Kasi pag, once na ikaw ay nangangarap maging leader, nako, huwag kang matakot. Ha? Dahil bakit pagka ginawa mo ang katotohanan, kakampi mo ang Panginoong Allah SWT. Walang sino man na makakasira sa iyo maliban sa kagustuhan ng Allah. Pero pagka ang inisip mo, ay, papanalunin niyo ako para ano, ha? Lahat ng anumang ginagawa niyan, mga kapatid, ay bahala na kayo dyan. Basta ano. Okay, magpapakilala sa ating impilan. Magbabalik po ang programang Alamin ang Katotohanan pagkalipas ng ilang sandali po. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino Views. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong likod, kahar sa ligsa. Okay, maraming salamat sa ating executive producer Miles Pangulima. Ayan po yung ating programang Alamin ng Katotohanan. Ha? Maraming salamat kay Dato Jopre Mantawil Tandual is watching. Salamat, sabi niya.
Sabi ni Dato Jopre Mantawil, Tanduar, Salam, Mapia Manulam, Imam. Mapia Manulam, good afternoon. Dato Pots Lumilis is also watching. Ayan po mga kapatid, sa mga kababayan. Ayan po. Ayan. So ano ba? Ano ba ang ano natin? Ito po. Ano po yung what are the characteristics of the true leader? Ano po yung kanilang mga katangian? Isang tunay na leader. Ayan. Una, he has a genuine concern to others. No? Meron siyang tunay na malasakit sa kapwa. Ayun ang leader. Hindi yung leader ka na, wawaldasin mo yung ano. Marami kang gagawing project. Pero ang problema, hindi natatapos. At natapos man, pero yung paggagawa ay hindi solido po. Madaling masira. Yan. Kinakailangan, pag gumawa kayo ng proyekto, kung kayang gawin ng 25 years, ayan, 25 years. Hindi yung 6 months, 1 year, wala na. Diba? Kung nakikita natin yung mga kalsada ho natin. Diba? Kasi, I was in US and Mexico on 2004, no? 2004. Pinakita ko doon talaga yung mga kalsada doon, mga solido diyan sa Saudi Arabia, ganoon din eh. Solido yung mga yung pagbuhos ng mga espalto, talagang sulit po 'yan. Marami po yung espalto, hindi yung mas marami yung buhangin. Maraming buhangin. Kasi sa atin, ang isipin natin, lagi hong umuulan sa bansa natin. O mayroon pa natira daw na sabi nila na 12 bagyo. Hanggang December po yan. Nadadaan yan. Salamat sa palakpak ninyo. Ayan po si Amsari Sanat is also watching. Sabi niya, pagilay kami bon siya sa Tandang Zora, Quezon City. Sukran. Assalamualaikum. Salamat po sa mga kababayan ho natin, ng mga taga-Muslim Compound, nanonood sa ating programa, si Dato Amsari Sanat. Ayan. Kumusta yung pandesal natin dyan? Mainit-init pa ba? Ayan ho ba, mga kapatid. Yan. So, yun ang katangian ng isang leader po. No, pangalawa, ibig sabihin, keep peace, manatili ang kapayapaan. Kinakailangan gagawa siya ng yung peace ba, kapayapaan. Na katulad ng report ni Brother Yusuf Kalapitan kanina, na kailangan yung mga kapulisan natin masyadong yung aktibo kayo. Katulad po ng ating mga kapatid na mga kapulisan diyan po sa may Station 10, Kamuning. Pinangungunahan po yan ni kanilang station commander na si Police Lieutenant Colonel Ma'am De La Cruz, para po magbigay ng mga impormasyon kasi maraming mga modus operandi ngayon na nangyayari naman, na bumabalik naman yung mga snatcher, yung mga akyat bahay, kung ano yung kanilang mga modus. Kaya maingat po tayo. Meron pa daw mga modus diyan na at this oras ng gabi, mga kumakatok sa mga bahay ninyo na maganda yung kanilang pagsasalita, huwag niyo po yung buksan pagka this oras na po. Kasi kahit na kamag-anak niyo po, ay bawal na po yan pumunta, maliban na lang kung may mga emergency na may mga namamatay, halimbawa. So, although ganun pa man, i-check natin na maayos yan kasi maraming mga kabalbalan na mga ginagawa ngayon natin mga kababayan. No? Dahil wala na wala nang control Ay, pag wala nang control, wala tayong magawa. No? And then, pangatlo, to spread the true development. No? Yan, may palaganap ang tunay na kaunlaran. Yun, hindi yung era. Pagbasahin mo yung era, what is era? Era is Islam, is the religion of Allah. Pagka binasi mo sa mundo, era,
corrupt yan. Di ba? Ira. Kasi, internal revenue allotment. Ha? Masya Allah. So, ibig sabihin, pagka binago mo yun, era, Islam is a religion of Allah. So, hindi mo yan kayang kunin yan kasi hindi yan sa iyo. Ang era, yan yung PDAP, ha? Kinakailangan pag gusto mo ma-improve ang lugar mo, pwede kang kasi sa Islam ata 3% lang eh. Pwede ka mamursinto diyan eh para magawa ng maayos yung programa mo, mga kalsada, yung mga diyan para hindi lalong yung bagyo, yung mga tubig, no ba? Tingnan mo yung dito sa galing sa Montalban papunta na doon sa ang ganda ng ginawa nilang dike diyan, pero hindi ibig sabihin na yan ay kaya ng kasi ang malakas ang tubig. Malakas ang tubig, mga kapatid. So, yun ang natin, no? So, pangapat, to fix and correct the law. Ayusin at may tama ang batas. Ganun. Yun ang katangian ng isang leader. Pag wala kang ganon, huwag ka na maging leader, no? Panglima, choose the people you can include in your group. Yan. Piliin mo ang mga taong pwede mong isama sa grupo mo. Baka makuha kang grupo dyan, magnanakaw, mandarambong, o di kaya, diba, ang gusto niya, kapakanan niya, no? Hindi niya, bahala na yung mga tao, basta sabi niya ako, mabuhay ako at makakuha ko ng maraming pira. At pag alis ko ng after 9 years sa aking termino, bilyonaryo na ako. Hindi ko ganon. Alam niyo mga kapatid, mabuti na lang mayroon tayong programa sa CCNews Filipino Views na alamin ang katotohanan. Na ito po yung magpapatigil sa inyo kung kayo ay sumusobra na sa inyong mga kapangyarihan. Huwag natin abusuhin. Mayroon tayong report mula po sa ating kapatid na Yusuf Lapitan. Go ahead, Yusuf Lapitan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ating balikan ang napakagandang paliwanag ng ating mahal na Senador Robin Abdulaziz Padilla hinggil umano sa usapin ng West Philippine Sea sa patuloy na bangayan ng bansang Pilipinas at China kung sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari nito. Ayon sa ating butihing senador, hindi umano napapanahong pag-usapan kung sino nga ba ang tunay na magmay-ari sa West Philippine Sea. Ang napapanahon umano ay kinakailangan ng pakinabangan ng mas maaga kung anumang nilalaman ng West Philippine Sea at mainam na lamang na makipagkasundo na ang Pilipinas at sa China na simula na ang paghuhukay at maaring hatian ay 60-40. 60 sa China, 40 naman sa Pilipinas dahil wala naman tayong kagamitan upang ito'y hukayin at pakinabangan. Dahil hindi na umano uobra kung tayo'y magtapang-tapangan samantalang napakaraming Pilipino ngayon ang nagugutom. Hindi po nangahulugan na isinusuko na natin ang West Philippine Sea sa China, bagkus ang layunin natin dito ay mapakinabangan na sa mas lalong madaling panahon ang yamang mayroon dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung pag-usapan kung sinong may-ari, malamang sa malamang umano ay maging ang kapuhan natin ay hindi pa rin makikinabang sa yamang mineral na mayroon dyan sa West Philippine Sea. Yan ang balita mula dito sa silid balitaan ng Muslim Media Patrol Philippines. Ito ang inyong Muslim Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat. Yusuf Lapitan, sa iyong napakagandang report ngayong araw, no? Alam niyo ho, mga kapatid, ay matagal na po yan, panahon na yan. Kung isipin natin, parang kupong-kupong pa yan, Brother Sir Arman Arcillas, no? Yung bang Philippine Sea, dapat kung paano natin makuha yan? Hindi nga tayo nagkakaisa, di ba? Kinakailangan kung ikaw ay leader na sa taas ka, gawin mo na tawagin mo yung lahat ng nasa baba mo at to gather them, no? Bigyan mo sila ng mga opinion.
Pagkatapos, kung alin po yun yung maganda at lahat ng Pilipino makinabang, yun ang aprobahan mo. No? Paano natin magkamit yung mga ganyan na mga plano? Itong si idol na Ruben Hood, Abdulaziz Ruben Padilla, matagal na kami magkakilala niyan eh. Noon pa sa load pa siya, every Friday po ako po yung nag-iimam sa kanila doon. Kami po ay nakakumbinsi ng 280 na mga Kristiyano na naging Muslim sa panahon ni Brother Senator Ruben Padilla nung panahon na yon. Nasa loob pa siya. Ako yung imam doon. Every Friday po, may 11 na nagsasahada noong panahon na yon. Talagang pinagsikapan ko talaga na every Friday na noon po ako. In 4 years, ginawa po natin yan. At wala tayong hinihiling na kabayaran. Ginagastos po natin yung ating sariling pamasahe. Noong panahon yun, medyo mura pa 1990s. No? So, yun po yung tayo po ay nagkaroon ng magandang connection kay Brother Senator Ruben Padilla, Abdulaziz Ruben Padilla. Yan po, maraming salamat kay Norhaya Abubakar watching from Dammam, Saudi Arabia. Yan, sabi ko, assalamualaikum sa mga taga Middle East. Magandang umaga po sa inyo dyan, kasi umaga din sa kanila eh. Yan po, si Norhaya Abdul Kahar. Talaga, pangalan ko pa yung apelido niya. Ibig sabihin, inaanak ko na ito. Ng Dammam, Saudi Arabia. Assalamualaikum. Mga kababayan ho natin dyan sa Saudi Arabia. Si Dajari Beho is also watching. Ayan po, sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa. Sagad nyo na dahil malapit na matatapos ang ating programa. Talagang nabibitin po tayo. Dapat mga 10 oras ang natin. Yung live natin. Yan ho mga kapatid. Tapusin natin. Yan. Yung characteristic po ng tunay na leader. Ayan. Yun, piliin niyo po yung mga taong pwede niyo isama sa grupo niyo po na hindi po masira kasi pagka ang grupo niyo po parang parang isang sako na kamatis o di kaya isang basket na kamatis. Yung preskong kamatis na isang basket, pag ginaluan po ng isang bulok yan, lahat na yun ay mabubulok. Mabubulok talaga yan. So, ibig sabihin, kayong mga grupo, huwag ninyo pong haluan ninyong mga grupo ng mga taong hindi maintindihan ang utak po ng kanilang mga utak. Dahil bakit? Masisira kayo dyan. Yan ang mga nangyayari sa mga grupo ngayon na yung mga leader na minsan nagsisisi sa bandang huli kasi bakit? Meron silang sinama sa grupo nila na hindi maganda yung layunin ng kanyang isip. Ayan, enjoy what is right and good. Pag-utos mo ang tama at mga kabutihan. Yun ang isa sa mga layunin o mga katangian ng mga leader. Stop all wrongdoings. Ipagpigil mo ang lahat ng maling gawain. Yun ang leader. There are 7 yan 7 characteristic of true leader po, mga kapatid. Pag wala kayo yan, huwag na kayo mangarap maging leader. Bakit? Masisira ninyo ang sarili nyo at mga taong sumasabay sa inyo. Yan. So, ibig sabihin, bigyan ko kayo ng magandang clue. No? Like for example, me, I'm a imam. No? Pag ako'y imam, ibig sabihin, maraming ayaw sa akin. So, ibig sabihin, magkakaroon ako ng kasalanan. So, tumigil na ako, wag na ako mag-imam. So, pag leader ka, pag ang majority ng mga tao na hindi na aayaw na sa iyo, ibig sabihin, hindi maganda yung liderato mo. Ganun lang yun kasimple. Ganun kami. Pagka isang imam, kasi yung imam is a leader. Presidente, leader, imam is leader. Ang imam ay pwede siyang mag-lead ng prayer at pwede siyang magbigay ng sermon para ho doon sa mga taong nasa kanyang paligid. Ganun ho mga kapatid. Ngayon, pag ikaw ay leader, maraming ayaw sa iyo, maraming nagagalit sa iyo, ibig sabihin hindi maganda yung liderato mo. Ganun lang
kasimple. Di ba? Kung ikaw ay leader na mas maraming mga taong naggugusto sa iyo, ipagsisigawan nila yung pangalan mo, ibig sabihin, tumpak ang iyong liderato. Pag hindi tumpak, mali. Naku, kalaban mo yan. Masya Allah. Tumigil ka na, lumihis ka na. Tanggalin mo na yung sarili mo para hindi ka na magkaroon ng kasalanan. Ibig sabihin na, sana ba yung sinulat natin kanina? Para mabasa natin, malaman nyo po kung bakit, ano ba yung talagang, sana ba yun? Nakalimutan ko sana yung ano natin. Ayan, para ito. Ayan. Okay, ito mga kapatid. Anong sinabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayan. Sabihin mo, aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili, no? Sa pamamagitan ng paggawa ng masamang asal at kasalanan, huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat katotohanan ang Allah ay nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan, katotohanan siya ay laging nagpapatawad ng at siya pinakamaawain yan. Ano ba? Innahu wal ghafurur rahim. Kasi natabunan yung ano sa taas eh. Yun po mga kapatid. So, kung kayo po ay nakagawa ng kasalanan, naisip niyo po, no? Na nakagawa ka ng kasalanan. So, huwag kayong mag-alala. Meron pa kayong chance na magbago. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yan. So, hindi babaguhin ng Allah ang inyong pamayanan, ang inyong mga lugar, ang inyong mga anyo, hanggat ninyo baguhin mga sarili nyo. Ibig sabihin, repentance is always come at last. Gawin nyo po na bago magsisi ka, so, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoong Allah. Talagang papatawarin ka. Yun problem eh. Sa chapter 39, verse 53 po yan. Diyan sa Surah Al-Fatir. Sinabi niya yan dyan. Huwag kayong mag-alala. May pagkakataon kayo na pwede kayong magbago, pwede kayong, doon mismo kay Allah SWT, mga kapatid. Yan. Siya, Ma'am Cecil Saba. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hindi po tayo, sir. We are imam. So, we have program in CCN News Filipino Views. Ibig sabihin na alamin ang katotohanan, to know the truth, no? Alamin natin ang katotohanan para lahat po tayo ay makinabang dito. Dito po ay lahat po tayo. Hindi lang pang Muslim. Dito po ay pangkalahatan. Dahil ang Quran ay pangkalahatan po, hindi lang para sa mga Muslim, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Ayan. Ito, paano nyo sabihin na pareho lang ang bulag at saka nakakita? Hindi, magkaiba po yan. Wama yastawi al-a'ma wal basir. Ang bulag, walang pananalig sa kaisa ng Allah SWT at sa Islam, at ang nakikita na pananampalataya kay Allah at sa Islam ay hindi po yung magkatulad, mga kapatid. Ang bulag talaga, hindi makakita. Ang nakakakita, lahat nakikita niya. Diba? O ibig sabihin, bulag ka ngayon dahil hindi mo alam kung ano yung katotohanan. Di ayusin yung mata mo para makita mo yung katotohanan. O saan mo mahanap yan? Punta ka sa CCN, hanapin mo si Dato' Mads Pangulima. Tanong mo sa kanya, kanino ba yan? Ayaw kapatid. No? Hindi tayo. We are not a lawyer, but we are a lawyer of Islam. Tayo po ay isang abogado ng pang-Islamiko. Di ba? Kasi walang hindi tayo pwedeng mag-judge, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Yan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. O sangkatauhan, kayo po ay nangangailangan ng tulong, hindi ng Allah SWT. Hindi ang Allah ang nangangailangan ng tulong sa inyo. Tayo ang nangangailangan ng tulong sa Allah. Hindi ang Allah ang nangangailangan ng tulong natin. Ninuman. Karapat-dapat siya ang pinupuri natin, mga kapatid. So kaya ayusin natin yung ating panunungkulan.
ayusin natin ang ating liderato. Kinakailangan meron tayong tamang liderato na para malaman ng taong bayan na tayo po ay karapat-dapat. Kung pwede pa lang eh. After 6 years mo, after 9 years mo, o sabihin ko, wag na natin pagbutuan. Yan na lang, continuously na yan. Ha? Continuous na yan yung kanyang panunungkulan. Kasi mabuti yung kanyang walang gutom. No poverties. Ha? So, yun ang kailangan natin. Ayan po mga kapatid, na kinakapos tayo ng oras. Magkita-kita po tayo sa sunod na Lunes. Ito po ang inyong lingkod. Askurukum jazilan ala sukri ala riayatikum al mustamirat di barnamaz di mairipat al-haq al-hakika. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, panunood sa ating programa Alamin ang Katotohanan dito lamang sa CCN News Filipino Views. Ito po ang inyong lingkod, Kahar Salik, nagsasabi po ng mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay kayo lahat, mabuhay po. Mawala po tayo sa ating kahirapan, magtulong-tulong po tayo. Lahat po ng mga leader na mayroon pong mga kaalaman, tulong-tulong po tayo. Diyan po tayo magkaroon ng tulong ng ating Panginoong Allah SWT. Kung tayo pinagkakaisa, nagbukod-bukod, mga kapatid, maraming salamat. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino Views. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Kahar Salik.